ating gabi-gabing panalangin o gabi-gabing devotion. Kahit pagod yung katawan natin sa maghapong trabaho, kailangan pa rin magbigay tayo ng quality time para sa Panginoon. Amen. Naniniwala tayo, nananampalataya tayo sa anumang paraan, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Ano man yung gawin natin para sa pangalan ng Panginoon, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. At the same time, ito ay para sa ating kapakanan. Yung ating mula sa pagsamba, sa pagdalo, sa pananalangin, sa devotion, sa pagbabasa, lahat ng ginagawa natin na spiritual na bagay, hindi para sa Diyos. Kasi wala naman tayong idadagdag pa sa Diyos. Amen? Lahat na yon ay para sa atin. At si Jesus Christ man, noong napunta siya rito sa lupa, nagkatawang tao siya, wala din siyang para sa Kanya. Lahat ng ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Amen ba? Amen. Gusto ko lang mas maliwanagan pa yung pagkakatawang tao ni Jesus Christ at saka yung ipako siya sa krus, yung namatay, muling nabuhay, umakyat ulit sa langit. Lahat na yon hindi para sa Kanya. Kasi nasabi ko ng minsan, makalawa, makatatlo, wala naman tayong idadagdag pa sa Diyos para lalo siyang maging Diyos. Amen? Kaya lahat na yon ay para sa kapakanan natin. At ganoon din naman, lahat ng gagawin natin na spiritual na bagay, para sa kapakanan natin, hindi para sa Diyos. Amen ba? At yung kapakanan na yon, matatanggap natin yung salitang kapakanan kapag in-address mo sa Panginoon. Halimbawa, nagdi-devotion tayo ngayon sa pangalan ng Panginoon. Tama ba? Ibabalik ng Panginoon yon. Kasi hindi naman niya talaga kailangan yun. Gusto lang ng Panginoon, i-recognize mo siya, i-acknowledge mo siya, kilalanin mo yung kanyang pagkapanginoon, yung kanyang kapangyarihan, at kung magawa mo na yon, pinuri mo siya, pinasalamatan mo siya, ibabalik ng Panginoon yun. Amen po ba? Kung ito ay naintindihan ng maraming Kristiyano, hindi tayo magiging makasarili. Karamihan kasing Kristiyano, hindi lang sa church natin, karamihan Kristiyano na kahit na available naman ang katwiran nila, kasi pagod sila maghapon. Hindi. Kaya nga ang Panginoon, sinabi na niyang minsan, ibigay mo yung para kay Cesar, ibigay mo rin yung para sa Diyos. Naintindihan ba ninyo yan? Di ba? Doon, hinugot doon yung yung tanong ng mga Pariseyong nagnanais na wasakin yung karunungan ng Panginoon. Sabi ng mga Pariseyo, Panginoon, o Jesus, matuwid ba na magbayad ng buwis sa Cesar? Ibig sabihin sa emperador ng Roma, matuwid daw ba magbayad doon? Kahit ano isagot ng Panginoon doon, mahuhuli siya kung hindi niya gagamitan ng karunungan. Diba? Halimbawa, sinabi ng Panginoon, matuwid magbayad ng buwis sa Cesar. Kapag sinabi niya yon, magagalit yung lahat ng mga Hudyo. Bakit? Yung Cesar kasi, o yung emperador, yun ang ibig sabihin nun eh. Yung emperador ng Roma, inaalipin nila yung bansang Israel. Kaya kapag sinabi mo na matuwid magbayad ng buwis sa Cesar, ang unang magagalit, mga Hudyo. Naintindihan niyo ba? Kasi bihag nga yung mga Hudyo ng panahon na yon. Kapag ang sinagot mo naman, doon sa nagtatanong, hindi matuwid na magbayad ng buwis sa Cesar. Kapag sinabi mo naman yon, kakasuhan ka naman ng emperador ng violation of the law. Amen? Violation of the law. Sa atin naman, ang tawag doon, tax evasion. Kapag sa Tagalog ng tax evasion, tuwirang Tagalog nito, pagnanakaw mo ng buwis na dapat sana ibinigay mo sa gobyerno. Naintindihan niyo ba? Ayun. Kaya kahit anong sagot niya, kapag sinabi niyang matuwid, magagalit yung mga Hudyo. Kapag sinabi niyang hindi matuwid magbayad ng buwis sa Cesar, magagalit naman yung Cesar. Anong pipiliin mo? Naintindihan mo, bro? Ano yung pipiliin mo? Kahit isagot mo yes, kahit isagot mo no, pupot ka pa rin. Huli ka pa rin.
matalino yung Panginoon. Sabi ng Panginoon, yung tuwirang salita, niloloko nyo ako hinuhulin nyo ako dalhin nyo rito yung coin. Di ba may peso coin tayo? Doon naman, meron din silang peso coin. Dalhin mo rito yung piso, sabi ng Panginoon doon para sa'yo. Di ba yung peso coin, yung coin natin, di ba may nakaukit na tao? Tama ba? Dati, Jose Rizal, di ko alam kung Jose Rizal pa rin yung piso natin Hindi na ako updated. Anyway, tuloy natin. May nakaukit doon. Ang nakaukit na larawan doon, si Sarah. Naget nyo? Kaya sabi ng Panginoon, larawan pala ni Cesar ito, ibigay niyo yung para kay Cesar. Ibig sabihin, wish yun. Pero hindi niya sinabing matuwid. You get the point? Ibigay niyo yung para kay Cesar, ibigay niyo naman yung para sa Diyos. Ano ibig sabihin? Kahit na gaano ka busy sa mundo na ginagalawan mo, kahit anong pinagkakagastusan mo, kahit anong kinakaabalahan mo sa mundo, sa lipunan, sa gobyerno, sa pampribado o pampublikong pagkilos natin, kahit anong kabalahan yan, huwag mo maalisin yung oras para sa Diyos. Tama ba? Kasi sinabi na ng Panginoon, ibigay niyo yung para kay Cesar. Ibig sabihin, ibigay niyo yung para sa mundo. Kasi nabubuhay pa kayo sa mundo. Nakita niyo, hindi ni-reject ng Panginoon yung pagiging Hindi ni-reject ng Panginoon yung mag-concentrate tayo sa mundo. Diba? Ibigay niyo yung para sa mundo. Pero huwag yung kalilimutan, ibigay naman yung para sa Diyos. So, ibig sabihin, hati-hati. Amen. Kaya kung meron tayong kapatid na nakikinig, na malaki naman yung oras niya, ginugugol niya lahat sa trabaho, sa paghahanap buhay, mamamatay siyang hiwalay kay Kristo. O kaya may nanonood sa atin sa Facebook, kasi naka-live tayo. Mayaman ka man, nakikinig, gaano ka man kayaman. Kung ginugugol mo yung 24 hours a day mo o yung 24/7 mo, ginugugol mo lahat sa katawan mo, sa pamilya mo, sa lakas mo, sa hanap buhay mo, mamamatay kang hiwalay sa Diyos. At dahil namatay kang hiwalay sa Diyos, pupunta ka ng impyerno. Hindi ka kayang tumbusin ng pera mo kahit na ibudbud mo pa, kahit na ipamigay mo pa sa lahat ng tao, kahit na maging pilantropo ka pa. Lilinawin mo lang kasi ang nakikinig sa atin, hindi lang naman yung nasa church, hindi lang naman yung mga kapatirang nasa bahay, pati yung mga inaabot ng boses natin. Naganyan ba? Kahit na maging pilantropo ka pa, naubusin mo yung kayamanan mo sa lahat ng tao at pamigay mo, pupunta ka pa rin ng impyerno. Kasi ang pinupunto rito ng Panginoon, magkaroon ka ng oras sa Kanya. Amen ba? Hindi naman yun ang topic natin, introduction lang yun. Actually, honestly, wala akong prepared message ngayon. Wala. Kasi nga, pagising sa umaga, busy na kami hanggang gabi, pinipilit kong tapusin yung dapat tapusin dahil gusto ko, kung ano yung sinabi ko kagabi, gusto ko mag-full blast ako sa evangelism na wala na akong iniintindi kasi kasuhin. Kaya kayod kami ni Sister Lenny. Hanggat maaari, hindi kami kumukuha ng upahan ng laborer kasi wala naman kami pambayad. Amen? Hindi lang alam ng iba yun. Dumidiskarte lang kami ni bro. Ayan. Minsan kala ko walang pera si Lenny. Wala naman talagang pera. Kaya lang, meron siyang inihiraman na walang tubo. Ay, naunti-unti namin yung bayan. Nakakayaman, naka-Facebook tayo. Para makabayad, bumili kasi ako ng magandang sapatos. Pangkasal sana yun Pero dahil malaki, ibinenta ko doon sa inihiraman, hindi unuutangan ni Sister Lenny para makatapyas, makabawas. Amen? So, masaya naman ako sa ganon. So, sabi ko sa nagtanong, wala akong topic ngayon, pero kung meron kang tanong sa sarili mo, pwede ka magtanong. Pwede ba ikang discuss mo yung Ecclesiastes chapter 5, 1 and 2, o Ecclesiastes tayo ngayon. Yan. Hindi ko siya pinagandaan, honestly, hindi ko siya pinagandaan, pero alam ko naman yung verse na yon. Pero basahin pa rin natin.
Tsaka gabayan nawa tayo ng Panginoon. Kung ano yung insights na pwedeng ipagkaloob ng Panginoon sa mga talatang ito. Babasahin ko, Mga Ngaral, Kapitulo 5, talatang 1-2. Ingatan mo ang iyong mga hakbang kapag ikaw ay nagtungo sa bahay ng Diyos. Bahay ba ng Diyos to? Yes. Bahay ng Diyos to in the sense na kung saan nagkakatipon, nandun siya. Amen ba? Yung presensya niya, nandito. Pero yung talagang bahay, alam naman natin, common sense lang naman, hindi ito ang bahay ng Diyos. Kasi wala naman siyang sapat na lugar para paglagyan niya. Bakit? Sinasabi ng Isaiah chapter 66, di ba? Heaven is my throne and the earth is my footstool. Ang langit yung aking trono, lukluhan ko yun. Yung namang lupa, tapakan ko. Gano'n kalaki Diyos. Yung lupa, tapakan niya. Tapakan. Footstool. Yung langit, trono niya. Gano'n siya kalaki. Diba? Hindi siya gano'n kalaki. Malaki pa sa naisip natin. Kasi siya ang lumikha ng universe. Ng sansinukob. But in order for us to understand the transcendence of God, ayan, theological term yun eh. In order for us to understand the bigness, ayan, para mas mababaw, dinescribe ng Bible na ang Diyos, malaki, ang trono niya ay langit, tungtungan niya ay lupa. Amen? Pero ito, tinatawag din bahay ng Diyos dahil nandito yung siya nagsabi kung saan may 2-3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, nandun siya. Understanding? Ayan. So malinaw yung pinupunto ng verse 1. Ingatan mo ang iyong mga hakbang kapag ikaw ay nagtungo sa bahay ng Diyos, ang lumapit upang ay mas mabuti kaysa magbigay ng handog ng mga hangal, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Medyo malalim ito, pero babawan natin. Hindi natin makukuha yung malawak na interpretasyon. Mababaw, of course, maintindihan natin. Malinaw yung sinasabi rito. Ingatan mo ang iyong mga hakbang kapag ikaw ay nagtungo sa bahay ng Diyos. Maging maingat ka sa pagpasok. Amen? Ano yung dapat mo i-consider? Ano yung dapat mo sa alang-alang pagpasok mo? Una sa lahat, hindi ito pangkaraniwang bahay. Sa bahay nga na may bahay, kung makikibisita ka, nag-iingat ka. Tama ba? Nag-aalis ka ng tsinelas, nag-aalis ka ng sapatos, nagtatao po. Tapos kapag pinapasok ka, hindi naman biglang hihilata ka sa sopa. Hindi naman ganun, di ba? Alam mo ba yan, Arlet? Hindi ka naman biglang hihilata o kaya papasok ka sa kwarto na may kwarto. Yung sa kama, maglulundag ka sa kama. Hindi naman ganun. Pagpasok mo, behave ka. Kung saan ka pinaupo, doon ka uupo. Bakit? Kasi hindi naman sa iyo. Kaya kapag papasok ka, may paggalang ka. Tama ba? Gano'n pa kaya kapag ang papasukan mo ay tinatawag na bahay ng Panginoon? O tinawag ni Jesus Christ na bahay panalangin. Amen? Ibig sabihin, ang purpose mo dito ganito. Kaya pinag-iingat ka. Ang purpose mo para katagpuin ang presensya ng Diyos sa bahay-sambahan. Kaya dapat maging maingat. May binanggit dito, sabi diyan, ingatan mo ang mga hakbang kapag ikaw ay patungo sa bahay ng Diyos. Ang lumapit ganyan mabuti. Ang lumapit upang makinig. Nakikinig ba kayo? Ayan. Ililiteral natin. Ang lumapit upang makinig ay mas mabuti kaysa magbigay ng handog. Ano ba yung handog?
Sa may offering. Handog ba to? Yung nilalagay dito? Handog, alay, offering. Tama ba? Ililit na lang natin lahat muna yung verse 1. Sabi diyan, ang lumapit upang makinig, mag-aiming ay nakikinig, ay mas mabuti pala yung nakikinig, ay mas mabuti kaysa magbigay ng handog ng mga hangal. Hindi naman tayo hangal, pero bakit tinawag na handog ng mga hangal? Ayan. Yung handog ng mga hangal, ito yung mga naghahandog sa Diyos na hindi naman nila talaga tawag dito, hindi nila inihahandog o ibinibigay sa matuwid at banal na pamamaraan. Amen ba? Naget nyo? Ano ibig sabihin? Parang ganito. Sabi ng Malakyas, sabi diyan, sige nga, sabi ni Malakyas, pumunta nga kayo sa gobernador, maghandog kayo ng na handog. Halimbawa, sa kawan mo, puro matataba, nangihinayang ka magbigay sa gobernador ng matatabang tupa. May nakita kang pilay, sakitin. Ay, ito na lang bibigay ko kay Gob. Yun ang sinasabi ni Malakyas. Sige nga, magbigay ka nga ng pilay na handog sa gobernador kung kalulugdan ka niya. Ano sagot mo, bro? Hindi. Tama. You get the point? Sige nga, magbigay ka ng pilay na handog sa gobernador kung kalulugdan ka niya. Sabi ni Malakyas, sa Diyos pa kaya? Ibig sabihin, kung magbibigay ka ng handog sa Diyos, hindi man tupa sa pamamagitan ng salap. Yung paghahandog na may respeto, paghahandog ng ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag hindi ayon sa salita ng Diyos, ang tawag dito, handog ng mga hangal. Amen. Ano may handog ng mga hangal? Ganito. Alam mo may offering Initsa mo lang na gano'n. Tama ba? Kabastusan yun. Kabastusan. Sa tao nga, hindi mo magawa yun sa Diyos pa kaya? Di ba napakasimple? Hello? Kaya nga sabi rito, mas mainam daw yung makinig kaysa magbigay ng handog ng mga hangal. Sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawan ng kasamaan. Ano ba yung hindi nila nalalaman na nagsisigawan ng kasamaan? Ginagawa nila yon na hindi alinsunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat ayon sa salita ng Diyos. Ganito, bakit pinatay ng Panginoon si Ananias at si Sapphira? Di ba nagbigay sila ng handog? Pinatay ng Panginoon. Bakit si Cain sinumpa ng Diyos? Nagbigay si Cain. Subukan niyong basahin Genesis 4, nagbigay si Cain. Nagbigay si Abel, nagbigay si Cain ng handog, parehong nagbigay. Magkapatid sila yung handog ni Abel, pinuri ng Diyos. Yung handog ni Cain, nireject ng Diyos. Yun yung handog ng mga hindi porke naghandog ka sa Diyos, pwede ka na magmalaki. Hindi porke nagbibigay ka regularly every Sunday ng tithes and offering mo, makapagmamalaki ka na sa Panginoon. Dapat, kapag nagbigay ka, yung pakiramdam mo, Lord, dahil lang po sa biyaya mo, kaya mo nagawa ito. Dahil lang po sa kahabagan mo. Kasi kung hindi naman talaga sa awa at kahabagan ng Panginoon, kahit nga ibigay
wala tayong maibibigay. Bakit? Yung lakas na yan, galing sa Lord yan eh. Tama ba? Ayun. So nakita nyo yung pagpasok pa lang sa sambahan, may respeto na. Amen. Ayun. Kaya tama yung ibang mga kapatid natin na hindi naman sila after sa dekorasyon, sa kinis, sa ano pa man, kundi after sila sa respeto sa presensya ng Panginoon. Kaya tama yung nakaugalian natin. Ilang taon na tayo? Mahigit 10 na taon na tayo na ang exercise natin, ang practice natin, naghuhubad tayo ng sapatos at tsinelas. Amen? Kasi kinikilala natin na ito ay holy ground. Meron tayong tsinelas na panloob. Yung indoor slippers natin, panloob yun eh. You get the point? So, nakita natin yung estilo na yan sa mga Koreano kasi ang taas ng respeto nila sa Panginoon. So, siguro, baka medyo mali-motibo natin. Anyway, ginagawa naman natin to para sa Panginoon. Tama ba? Verse 2. Yan, dito tayo sa verse 2. Huwag kang pabigla-bigla kasi nakapasok ka na eh. Tama ba? Di ba kanina sa verse 1, yung papasok ka? Eto, nakapasok ka na, nakikinig ka na ng salita ng Diyos, ng sermon ng Panginoon. At di syempre, habang nakikinig ka, di ba natutuwa ka? Tama ba? Bakit ka natutuwa? Kasi nare-realize mo yung mga bagay-bagay. Ganun pala yun. Ay, mali pala yun. Tama pala. Ganito pala. Di ba nare-realize mo? Ibig sabihin, na-open yung isip mo sa mga bagay na hindi mo alam, nalalaman mo ngayon. Ito na yung exciting part sa verse 2. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso. Nakamali pa tama ng turo. Tama ba? Huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't kaunti lamang ang iyong maging salita. Ang tinuturo rito, huwag kang madiwara sa harapan ng Panginoon. Amen? Pero ayun, malalim pa to, kailangan pang-explain. Ayan, di ba nakapasok ka na sa verse 1? Tama? Verse 2, sabi dyan, huwag ka daw pabigla-biglang yung bibig. At anong ibig sabihin ito? Ito yung mga panata. Alam niyo ba yung panata? Yung mangangako ka sa Diyos. Bakit ka mangangako sa Diyos? Sample lang ito. Hindi naman ito talaga ibig sabihin sample lang para maintindihan natin. Habang nakikinig si bro at sis, natuwa sila, oo nga pala, salamat Panginoon, nabuksan mo isip ko. Sige Lord, magbibigay ako sa iyo ng magbibigay ako sa church na isang bus, isang minibus. Kasi mayaman ka, di ba? Ayun, magbibigay ako. Na-impress ka sa salita ng Diyos, na-impress ka sa banal na Espiritu, kaya kaagad mong nasabi, sige Lord, magbibigay ako ng minibus sa church na to. Yun kaagad na sinabi mo. Hindi naman masama yun eh. Tama ba? Hindi masama yun kasi kaya mo lang sinabi yun dahil humanga ka sa Diyos. Pero sabi nga rito, huwag kang pabigla-bigla at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos. Bakit huwag kang pabigla-bigla kahit na alam mong tama yung pangako mo? Kasi yung isip ng tao at yung puso ng nagbabago yan. Amen? Paglabas mo, siyempre, nakalimutan mo yung word of God. Nangihinayang ka, natali ka na ngayon sa pangako mo, hindi ka na excited. Aburido ka na. Ay, paano kaya yun? Nakapangako ko sa Diyos eh. Di ba? Ayun. Kaya ka lang nakapangako nung una, kasi nagningas pugon ka. Hello? Ayaw ng Panginoon na nagniningas pugon tayo. Gusto ng Panginoon patuloy na maningas. Hindi ningas pugon. Ano ba ibig sabihin ningas pugon? Yung pugon kasi pag sinindihan mo, kaagad siklab yan eh. Tama? Maliyab ka agad yan, pero kaagad namamatay. Ayun, ayaw ng Panginoon ningas pugon ka. Kaya ang Panginoong Jesus sasabi niya, ganito, kung may gagawin ka,
Gagawin ka, sabi ng Panginoon, makinig kayo mabuti ha. Umupo ka muna sa isang tabi. Umupo ka sa isang tabi, estimate mo, kaya ko kayang nagnanasa ang puso ko na magbigay ng isang minibus sa church na to? Kaya ko kayang, kaya ng pananampalataya ko? Marami kayo consider. Ngayon, pagkakaya ng pananampalataya mo, ay sige, tututuhanin ko na. Ipagpipray ko, pero ito'y nasa ako eh. The following day, Lord, ako po ay decided na. Kasi pinag-isipan mo na. Tama ba? Ang kalaban kasi natin si Mr. Doubt. Kilala niya si Mr. Doubt? Si Alinlangan. Kasi madulas ang bibig mo sa pagsasalita, pero hindi mo pinag-isipan talaga. Kaya nung mapangako mo na, nang hinayang ka na. Pero kapag pinag-isipan mo, inupuan mo, pinagplanuhan mo, buo na sa loob mo, pinagtibay ng puso mo, ibibigay mo yung minibus sa church na to, willingly, excitedly. Excited kang magbigay. Tama ba? Nandiyan pa ba kayo? Sabi niya, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't kaunti lamang ang iyong maging salita. Ayan. Ibig sabihin, huwag kang mangamo ng bigla-bigla, huwag kang madaldal sa harapan ng Panginoon. Kaya lang, pagka humarap ka sa Panginoon, lalo na sa panalangin, yung mataimtim. Hello? Kasi sa through many words, sabi dyan, hindi ko alam kung dito ngayon, through many words, sin is not absent, sabi gano'n. Sa pamagitan ng maraming salita, nagkakasala ka. Di ba kapag madaldal ka, nagkakaroon ka ng slip of the tongue, di ba? Tama ba? No? Yung nadudulas yung bibig mo, nakapagsasalta ka ng kung ano-ano, nagkakasala. Pero kung bawat salita pinag-iisipan mo, pinag-aaralan mo, bawat salita mo may meaning, bawat salita mo may kabuluhan. Amen? So, ang definition ng salita mo, hindi paramihan. Kahit saan. Nandiyan pa ba kayo? Pero alam nyo, gusto kong mag-side comment dito. Kasi alam nyo, yung sabi rito, huwag ka pa bigla-bigla sa iyong bibig, huwag magmagdali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos. Kasi nga, pwede magbago ang isip mo. Alam nyo, katumbas yun na salitang sinungaling. Kasinungalingan. Hello? Kaya magda-divert tayo sa kasinungalingan dito. Para lang maintindihan ninyo. Kasi ito yung, ano ito eh, it's a form of lying ito eh. Nangako ka sa Diyos, di mo tinupad. Pag sinungaling yan eh. Ibig sabihin ng pag sinungaling, pagsabi ng hindi totoo. Kasi hindi mo muna pinag-aralan. Kaya siguro mag-divert tayo ng konti doon sa salitang sinungaling. Hello? Una sa lahat, ganito. Galit ang Diyos sa sinungaling. Tama. Una, anak ka ni Satanas kapag nagsisinungaling ka. John chapter 8, verse 44. Kaya ingatan natin na huwag magsinungaling kahit na yung white lie. Yung white lie at saka yung dark lie o black lie, lie. Lie yun. Amen? Kahit na anong uring kasinungalingan, sinungaling yun. Kapag pinractice mo yun, kahit na mababaw lang, anak ka ni Satanas. Tanggapin mo't hindi. Sabi ng 8:44 ng John, anak ka ng Diablo. Kasi ang Diablo, kapag nagsasalita siya sa kanyang natural na lingwahe. Mamamatay tao siya at ama siya ng kasinungalingan. Sinungaling siya at ama siya ng kasinungalingan. Kaya mas maganda na yung nagtatapat. Amen? Kasi alam ng Diyos kapag nagtatapat ka, isa-save ka niya. Ililigtas ka niya sa posibleng peligro o bunga ng kasinungalingan mo. Sa lahat ng aspeto ng buhay, mas maganda yung nagtatapat. Naget niyo ba? Kasi yung salita na may kasinungalingan at padalos-dalos, hinahatulan ng Panginoon yun eh. Nandiyan ba kayo? Lalo na kung laban sa banal na Espiritu, pamumusong yun. Magkakapatid kasi yan eh. Tingnan natin Matthew chapter 12, verse 36.
Ayan, tinan natin, makibasa tayo. Parang semi-Bible study to at least. Nababasa natin. So, sige, habang hinahanap nyo, una sa lahat, babalikan ko lang yan, John chapter 8, verse 44, kapag nagsisinungaling ang tao, ang ama niya, Diablo. Ayaw natin yun. Kasi kung ama natin ang Diablo, hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. Diablo ama mo eh. Tama? Ito may kahatulan yan. Pakibasa nga, Julian, 12:36. Bagamat ang tinutukoy dyan, yung pamubusong sa banal na Espiritu. Sige. Tandaan ninyo, sa araw ng pagbukon, mananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Ayan. Wawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Sa araw ng paghuhukom, pananagutan daw natin yung mga salitang walang kabuluhang binigkas natin. Nung pumasok ka sa templo ng Panginoon, di ba sabi doon, huwag kang pabigla-bigla. Kasi may kahatulan pala yun. Amen? Ang aabutan mo sa templo ng Panginoon, banal na Espiritu eh. Hindi lang pamumusong, pagsisinungaling pa. At huwad na pangako. Tama ba? Ayun. Kaya doon sa Colossians chapter 3, buksan natin kaagad. Colossians chapter 3 verse 9. Ano yung utos doon? Sandali lang ito. Colossians chapter 3 verse 9. Pakibasa nyo nga. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hubad na ninyo ang datanghang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. Huwag kayong magbulaan. Tama yun. Dito sa isang version, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Ganun din ba sa'yo? Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Yung dating pagkatao pala natin, yun yung sinungaling. Ibig sabihin, yung dating lando, nung hindi ka pa born again. Kung born again ka na, sinungaling ka pa rin, wala kang hinubad. Tama ba? Wala kang hinubad. Kaya sabi dito, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Ayan. Hinubad na pala natin yun huwag natin isuot uli. Amen ba? Bakit? Saan mapupunta yung sinungaling? Una, ang Diyos pumapatay ng kumahatol sa mga sinungaling ng aktual na pagpatay. Di ba? Nabasa na natin yung kay Ananias at kay Sapphira. Tama? Pinatay sila ng Panginoon kasi nagsinungaling sila. So dawa, hindi na maulit sa Christian world ngayon. Kasi hindi maiwasan, may mga Kristiyano pa rin na nagsisinungaling. Alam nyo, magpasalamat tayo ng milya-milya. Bakit? Kasi binabalutan tayo ng biyaya ng Panginoon. Kaya yung pagsinungaling natin ayoko masabihin ko sintin, pero inaako ng Diyos. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Bakit? Kasi sabi ni Pedro sa Acts chapter 5, yung magsinungaling ka sa tao, may kapatawaran Pero yung magsinungaling ka sa banal na Espiritu, walang kapatawaran. Tama ba? Ayun. Anong ending ngayon? Pahayag 21:8. Siguro dito natin tapusin. Kaya basahin natin. Pahayag 21:8. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksi, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga makukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ayan. Di ba yung pinakahuli? At sa lahat ng sinungaling, sila ibubulit sa lawa naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Hindi naman sinabing lahat ng nagsisinungaling ng hindi white lie. Tama? Pati white lie dyan kasi lahat At lahat ng sinungaling, pati white lie, pupunta ng impyerno. Bakit kaya, Pastor? Parang kahirap isipin. Kaya nahirapan ka nag-iisip kasi nagsisinungaling ka pa rin. Pero yun nga, tanong, Pastor, bakit kaya? Kasi, si Jesus Christ na tinanggap natin, katotohanan yun. At yung katotohanan ay absolute contrast ng kasinungalingan. Diba yung John chapter 8 verse 31-32? Ano ba sinasabi doon? At sa mga Hudyo na sumasampalataya kay Kristo, sinabi niya. Ayan.
Kung magpapatuloy kayo sa aking mga aral, magiging alagad ko kayo. At malalaman ninyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Saan ka palalayain ng katotohanan? Doon sa kasalanan ng kasinungalingan. Isa yun. Tama? Kaya kung nagsisinungaling ka, wala sa iyo yung katotohanan. Kung nasa katotohanan ka, wala sa iyo yung kasinungalingan. Amen. Dahil kung nagsisinungaling ka, wala sa iyong katotohanan, talagang hahatulan ka sa impyerno. So nakita ninyo, yung lahat ng pananalita, yung pagsisinungaling, yung panata, yung pamumuso sa banal na espiritu, nanggaling lahat sa bibig yan eh. Amen? Magkakapatid yan. Yung pangako na hindi tinutupad sa Diyos. Kasi sabi ng Diyos, huwag kang madaldan. Yung pamumusong sa banal na espiritu, at saka yung pagsisinungaling, magkakapatid dyan. Actually, lahat nito in the form of lie or lying. Amen. Ayun. So, ibig sabihin, kung ganun pa lang sinasabi ng Bible, una, maging makatotohanan tayo. Amen ba? Pangalawa, sadyain natin na huwag magsinungaling kahit na nasa sitwasyon ka na parang dapat kang magsinungaling. Ngayon, ganito lang kasimple yan itong pangalawa. Bakit ka nagsisinungaling? Gusto mong panatilihin yung self-image mo. Gusto mong panatilihin yung self-esteem mo. Gusto mong panatilihin yung kapurihan mo. Ayaw mong mapintasan, ayaw mong masira, kaya nagsisinungaling ka na lang. Hindi mo alam, sinesave mo yung buhay mo, kaya ka nagsisinungaling, pero ikapapahamak mo pala. Mas maganda na yung nasasaktan na nagtatapat. Nagget nyo ba? Alam ninyo, ang pinakamadaling kasalanan, ang pinakamadaling gawing kasalanan sa buong mundo, lalo na Kristiyano, pinakamabilis, kasinungalingan.